Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM. Hello mga idol! Kumusta? Sana masaya ang mga puso ninyo sa mga oras na ito. Tawagin niyo lang ako sa pangalang Maureen. 20 years old at mula sa Maynila. Nung una pa lang na umere ang Dear IFM ay naging avid listener niyo na ako. Marami na akong napakinggan na iba't ibang kwento, lalo na pagdating sa kwentong pampamilya. Kaya eto, naisip kong magbahagi ng aking kwento para makapagbigay rin ako ng inspirasyon at aral sa lahat ng nakikinig ngayon. Mayora Iskamo Morena, 10 years old pa lang ako nang parehong mamatay ang mga magulang ko. Dalawa lang kami magkapatid ng Kuya Christoph ko. 12 years ang pagitan naming dalawa, kaya pagkatapos ng aksidente, siya na rin ang naging legal guardian ko. At hindi lang basta guardian, siya ang nagpaaral at bumuhay sa akin. Sa madaling salita, si Kuya na ang naging pangalawang magulang ko. At dahil sa babae ako, Mayora, naging normal na kay Kuya ang pagiging mahigpit sa akin. Lahat ng ginagawa ko ay dapat pinapaalam ko sa kanya. Kung nasan ako, kung sino ang kasama ko, at anong oras ako uuwi. Tinatanong rin niya kung sino ang maghahatid sa akin, kung ano mang gagawin ko, at kung ano-ano pa. Oo, Mayor at mga idol, aaminin ko na medyo nakakapagod na rin ang ganong sistema na ginagawa ni Kuya. Pero, alam ko naman na kaya lang siya ganoon ay dahil gusto niyang parati ako na maging ligtas. Ay, nakakapagod talagang magugas kahit kailan. Ay, di bale. Konti lang tumugasan ko. Anong oras na ba? Mag-aalas 7 na pala. Ay, kailangan ko na tong bilisan dahil magre-review pa ako. Aba, ang sipag mo ngayon Wala at nagkusa ka ng maghugas ng pinggan. Baka kasi pagalitan mo na naman ako kapag hinintay ko pang mag-utos ka. Aba, dapat lang dahil para sa'yo rin naman yung mga inuutos ko, no? Teka, maayos ba yung paghuhugas mo? Baka mamaya may mga dumi pa yan, Wala Tsaka gumamit ako ng smart dishwashing. Bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing. Mabuti naman kung ganon. O siya, magpapahinga na ako Ikaw nang bahala dyan. Ay, kuya, sandali lang. Ano yun? May ipapaalam sana ako sa'yo. Sana pumayag ka. Ano na naman yon Pwede ba akong sumama sa outing namin ni Nanina ngayong weekend? Outing? Bakit kayo mag-outing? Birthday kasi ni Jenna. Tapos ang gusto niya, doon daw kami sa isang resort na mag-celebrate. Bakit overnight pa? Ewan. Yun ang gusto ng birthday celebrant Magtatampo yun kapag hindi ako sumama. Ay nako, regaluhan mo na lang. Alam mo naman na ayoko ng mga overnight outing na yan Diyan nagsisimula yung lahat ng kalokohan at pagkakamali. Grabe ko naman kuya. Hindi naman ganun. Tsaka mas marami kaming babae na kasama. 6 kami tapos 3 lalaki lang. Ayos na yun. Pero may lalaki pa rin kasama. Anong magagawa ko? Yun yung celebrant ang nag-iimbita ng mga bisita niya. Alangan naman ako, di ba? Para lang makasama ako. Ay, sige na kuya, pumayag ka na. Promise, hindi ako iinom. Ano ba, magpas ka na lang muna? Kuya naman Sige na, payagan mo na ako. Isang gabi lang naman ako mawawala. At isang gabi rin akong hindi makakatulog ng maayos habang iniisip kung ano nang nangyayari sa'yo. Paano kung may mangyari sa inyo doon? Dagat pa man din yon, Maureen. Delikado, baka malunod ka. Hindi naman ako pupunta sa malalim Paano kung maaksidente kayo sa daan, Paano kung madikitan ka ng dikya o di kaya mahampas ka ng buntot ng pagi? O kaya mahabol na pating? Sus ko naman, Maureen, hindi ko kakayanin kung ano man ang mangyari sa'yo. Ang OA naman ang mga iniisip. Aba naman, Maureen, hindi imposibleng mangyari ang lahat ng sinabi ko, O paano kung makidnap ka?
Alam mo naman ang panahon ngayon, nagkalat ang mga masasamang tao. Maraming pwedeng mangyari. Paano nila kung may mangyari sa'yo? Wala naman kasi kuya eh. Sige na, pumayag ka na, please. Mataas naman yung grades ko. Hindi naman ako umuwi ng gabi. Hindi naman ako sakit sa ulo. Ito na lang yung hinihiling ko, kuya. Ito na. Ay... Sige, may papangako mo ba na wala kayong gagawin kahit na anong kalokohan? Promise. Paano kung meron? Di ikaw nang bahala sa parusang ibibigay mo sa akin. Hindi ako magreklamo. Promise. Sige na nga. Talaga, kuya? Talaga, promise? Thank you, kuya. The best ka talaga. Ay naku, basta ingatan mo yung sarili mo ha. Dahil gumawa ka lang ng isang kalokohan, mas lalo kang magiging bantay sarado sa akin. Mas lalo kang maghihigpit. Opo, kuya. Tsaka hindi naman mangyayari yun eh. Good girl kaya ako. Good girl. Siguraduhin mo lang ha. Nagawa ko to para protektahan ka. Ayoko matulad ka sa mga ibang kabataan dyan na wala ng ibang ginawa kundi ang magbulak-bul at pabayaan ng pag-aaral. Gusto ko lang lumaki kang maayos. Alam ko naman yun, kuya. Minsan lang talaga, tinatamaan ako ng pagka-spoiled brat. Pero okay lang, di ba? Ang dami ngang nagsasabi sa akin na ang ganda daw ng pagpapalaki sa akin kasi mabait daw akong bata at nag-aaral ng mabuti. Tapos nung sinabi kong ikaw lang ang nagpalaki sa akin, nagulat silang lahat at humanga sa'yo. So, binibida mo talaga ako. Baka naman sinisiraan mo ako. Hindi Pinagmamalaki ko nga sa kanilang lahat na may super kuya ako na lahat gagawin para sa akin. Kaya nga, wala ka pa ring asawa hanggang ngayon kasi ako lang ang baby mo. Kuya, bakit nga ba wala ka pang girlfriend? Pa-30 ka na. Ay naku, wala akong oras sa kanila. Ang priority ko ngayon ay ikaw. Gusto kong mapagtapos muna kita sa pag-aaral tsaka ako na iintindihin yung sarili ko. Huwag ka mag-alala, kuya. Ilang taon na lang din naman. Mabibigyan na kita ng magandang regalo. At hindi lang yun. May medal pa. Ang swerte-swerte ko talaga sa'yo, kuya. Ay sus, binola mo pa nga ako. Tapusin mo na yung paghuhugas mo at magpahinga ka na. Sige po, kuya. Mayores ka, Morena. May mga pagkakataon din naman na pinapayagan ako ni Kuya Christoph na gumala kasama ang aking mga kaibigan. Pero, once in a blue moon lang talaga yun. Kaya kapag ganoon ang nangyayari, sinusulit ko ang pagkakataon ko. Lalo na ang pagiging bata ko. Hanggang sa nakilala ko si Edmar. Kaibigan siya ng isa sa mga kaibigan ko. Ilang taon din ang tanda niya sa akin at nagtatrabaho siya bilang isang taxi driver. Mayores ka, Morena. Baliwala sa akin ang agwat ng edad at katayuan namin sa buhay. Mabait at gentleman si Edmar, kaya hindi naging mahirap para sa akin na mapalapit sa kanya. Wala ka bang pasahero ngayon? Hindi muna ako pumasada ngayong hapon. Gusto muna kasi kitang makasama kaya eto. Sus, ako pa talaga ang ginawa mong dahilan ha. Ang sabihin mo, tinatamad ka lang. Ano? Saan mo gustong kumain? Libre ko. Ikaw nang bahala. Hindi naman ako maarte sa pagkain eh. Ay, sandali lang ha. Si kuya tumatawag sa akin. Hello kuya? Bakit po? Uwi ka na ba? Hindi pa kuya eh. Oh, bakit? Saan ka pupunta? Sino kasama mo? Anong oras ka uuwi? Kuya, easy ka lang. Mahina ang kalaban. Kakain lang kami sa labas ng mga kaibigan ko tapos uuwi na din ako agad. Promise, hindi ako magpapagabi. Siguraduhin mo lang, Maureen, ha? Ayokong nagpapagabi ka. Delikado na sa daan. Opo kuya. O sige, mag-tricycle ka na pa uwi at tingnan mo muna kung kahina-hinala ba yung driver. Baka mamaya rapist pala yun. At huwag ka nang gagamit ng cellphone sa daan at baka ma-snatch pa yan. At isa pa ha, huwag kang kakausap at sasama sa hindi mo kilala ha. Tumawag ka agad sa akin kapag may nangyayari yan sa'yo. Opo kuya, a-update kita. Sige na, bye-bye. Nagsinungaling ka. Hindi mo sinabing akong kasama mo. Ay nako, kapag sinabi kong lalaki ang kasama ko, magwawala yun. At pag uwi ko sa bahay, naku, sermon ang hapunan ko. Masyado kasing stricto yun.
Eh di kapag pala umakyat ako ng ligaw sa inyo, baka hindi na ako makauwi ng buhay. Baka... Anong sinasabi mo? Wala. Tara na. May lamang kung kainan dyan malapit lang dito. Hindi tayo aalis hanggat hindi mo inulit ang sinabi mo. Okay, sige. Ang sabi ko, eh di kapag pala umakyat ako ng ligaw sa inyo, baka hindi na ako makauwi ng buhay. Bakit aakyat ng ligaw? O bakit ba nanliligaw ang isang lalaki? Gusto mo ko? Bakit parang nagulat ka? Hindi ba pwedeng mainlabang katulad ko sa isang babaeng tulad mo? Hindi naman sa ganun, pero hindi ko lang ini-expect na magugustuhan mo ako. Sa tingin mo ba, hindi ako mag-e-effort ng ganito kung wala akong gusto sa'yo? Hindi kita ihahatid sundo kung ayaw kita makasama kahit saglit lang. Simula nang makilala kita, Maureen, hindi ka na naalis sa isip ko. Ewan ko ba, pinipilit ko naman ang sarili kong pigilan tong nararamdaman ko pero hindi ko talaga kaya eh. So ang sinasabi mo, hindi tamang mahalin mo ko? Oo. 5 taon nang agwat natin sa isa't isa. Taxi driver lang naman ako. Hindi pa nakapagtapos sa pag-aaral. Kung haharap man ako sa kuya mo, ano na lang ipagmamalaki ko, di ba? Kaso, naisip ko, kung seryoso talaga ako sa'yo, gagawa ko ng paraan para magustuhan niya ako. Lalo na ikaw. Huwag mong isipin na parang wala kang maipagmamalaki. Mabuti kang tao, Edmar. Respeto sa lahat. Mabait. Mas mahalaga ang katangian ng isang tao kaysa sa mga diploma at pera na meron siya. At dahil sa sinabi mong yan, pwede ba ako magpaalam sa kuya mo na liligawan kita? Kakausapin mo talaga kuya ko? Oo. Sigurado ka dyan? Stricto yun at medyo masungit. Okay lang. Tatanggapin ko kung anong sasabihin niya. Basta mapatunayan ko lang na totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Mayores ka, Morena. Simula nang nagdalaga, ay ni minsan, hindi pa ako nagdadala ng manliligaw sa aming bahay. Ayaw pa kasi ni Kuya na magpaligaw o magkaroon ako ng boyfriend habang nag-aaral pa lang. Gusto niya na wala akong ibang pagtutuunan ng pansin kundi ang pag-aaral ko. Pero dahil sa teenager lang ako at marami pang gustong maranasan sa buhay, hindi ko na iwasan na pumasok sa mundo ng pag-ibig. Kahit umayaw si Kuya Edmar nung pinakilala ko kahit umayaw si Kuya kay Edmar nung pinakilala ko ito sa kanya, ay pinilit ko pa rin ang gusto ko. Sinagot ko si Edmar. At kahit sobrang nagalit si Kuya noon, wala na akong pakialam. Mayores ka, Morena, halos araw-araw nagtatalo kaming magkapatid dahil sa pakikipagrelasyon ko na para bang isang malaking kasalanan ko sa kuya ko yun. Kahit ilang beses kong sinabi sa kanya na hindi ko naman pababayaan ang pag-aaral ko, ay ayaw naman niyang maniwala sa akin. Kaya ang nangyari, natuto ako magrebelde sa unang pagkakataon. Maureen! Kinakausap kita! Bakit ba? Hindi ka ba natutuwa na umuwi pa ako? At bakit ako matutuwa kung ginagabi ka ng ganito? Bukas na nga lang tayo mag-usap. Hindi. Dahil ngayon tayo mag-uusap. Ha? Ano ang problema mo? Ilang gabi ka na umuuwi ng ganitong oras, ha? Tapos tinitingnan ko yung mga exam mo kanina, puro mga bagsak. Sabihin mo nga sa akin, ano bang nangyayari sa'yo? Gusto mo ba talagang malaman? Sige, sasabihin ko sa'yo. Ikaw ang problema ko, kuya. Ano? Bakit? Anong ginagawa ko? Tinatanong mo pa talaga kung anong ginawa mo? Alam mong ikaw ang nagpalaki sa akin, ikaw ang bumuhay sa akin, pero wala kang karapatan na kontrolin ako. Dahil ba to kay Edmar, ha? Bakit ba hindi mo maintindihan na hindi pwedeng maging kayo? Paano kung mabuntis ka niya, ha? Sige nga. Ano ang magiging buhay mo? Wala! Maayos naman humarap sa'yo sa Edmar, ah. Hindi mo ba nakita na malinis yung intensyon niya sa akin? Kung ibang lalaki yun, tumakbo na palabas ng bahay, pero siya, kuya, naglakas loob na humarap sa'yo pero binastos mo lang. Hindi ka bastusan yon, Maureen.
Kailangan niyang malaman na pinoprotektahan kita, na hindi katulad ng ibang babae dyan na pwede lang ligawan basta-basta. Mahal ko na siya, kuya. Gusto ko si Edmar. Maureen, ang bata-bata mo pa? Alam mo na ba talagang ibig sabihin ng pagmamahal? Bakit ikaw, kuya? Alam mo ba, tinutulad mo kasi ako sa'yo eh. Gusto ko rin magkapamilya. Gusto ko rin maranasan na minamahal ako, pero paano ko gagawin yun kung hinaharangan mo ko? Kasi nga bata ka pa. Pero may isip na ako, kuya. Alam ko na ang tama sa mali. Wala ka bang tiwala sa akin, ha? Maureen, hindi naman sa Ang wala. sabihin mo, ayaw mo akong maging masaya. Kasi ang gusto mo, umiikot lang ang mundo ko sa ating dalawa. Makasarili ka, kuya. Masyado mo akong kinukulong sa buhay na gusto mo. Huwag mo kasi akong igaya sa iyong grabing mag-control sa akin. Hindi naman kita magulang ah. Kapatid lang kita. Ba't kailan ka pa natutong maging bastos sa akin, ha? Mali ang tanong mo. Kailan ako natutong maintindihan na hindi sa lahat ng pagkakataon, ikaw ang tama. Na hindi mo dapat kinokontrol ang buhay ko. Dahil hindi naman sa'yo to at wala kang karapatan. Ah, ganon, wala akong karapatan? Baka nakakalimutan mo na ako ang dahilan kung bakit nandyan ka sa sitwasyon mo. Kung bakit naiiba ka sa ibang kabataan dyan na kailangan pang magtrabaho makapag-aral lang. Wala kang utang na loob, Maureen. Aalis na ako dito. At ngayon lalayasan mo pa ako? Oo! Para wala ka nang iintindihin pang iba. Sinusumbat mo sa akin ang lahat ng ginawa mo? O sige, huwag kang mag-alala. Dahil ibabalik ko ang lahat ng yun sa'yo. Susobrahan ko pa para wala kang masumbat pa. Aber, at saan ka naman pupunta, ha? Kay Edmar? Sige, lumayas ka kung gusto mo. Total naman, hindi mo na ako ginagalang at wala kang utang na loob. Anong akala mo? Matatakot mo ako? Hindi. Umalis ka ngayon din at hindi kita hanapin. Mayores ka mo rin ah. Buong tapang akong umalis sa bahay at dumiretso sa inuupahang apartment ni Edmar. Yun ang unang beses na nakaramdam ako ng sobrang galit sa Kuya Christoph ko. Pakiramdam ko ng mga oras na yun ay hindi niya ako mahal. Ayaw niyang maging masaya ko dahil natatakot siya na baka bigla siyang mawala ng papel sa buhay ko. Pero dahil sa takot niyang yon, ay mas lalo akong napalayo sa kanya. Sa puntong ito, Mayora Iska Morena, ay mas lalo kong inisip na makasarili si Kuya. At wala naman talaga siyang pakialam pagdating sa akin. Dear IFM. Dear IFM. Mayora Iska Morena, hindi naman ako pinabayaan ni Edmar dahil inasikaso niya ako ng mabuti. Dito ako mas lalong napatunayan na totoong mahal ako ni Edmar. Na meron siyang paninindigan dahil kung sa ibang lalaki yun, sigurado, pinagtabuyan na ako. Isama pa natin na hindi niya hinayaan na mas lalong tumindi ang galit ko kay Kuya Christoph. Parati niya akong kinukumbinsi na umuwi na at makipag-ayos sa aking kapatid. Pero Mayora, ako lang tong nagmamatigas at iniisip na ako ang nasa tama. Anong ginagawa mo dito? Maureen, please umuwi ka na. Ilang araw na akong tumatawag sa'yo pero hindi mo naman ako sinasagot. Tapos kanina pumunta ako sa school mo, ilang araw ka na raw hindi pumapasok. Nag-drop na ako. Ano? Teka, bakit? Ayoko lang. Yun lang ba yung pinunta mo dito? Nandito ko para iuwi ka na. Halika na, kukunin ko na yung mga gamit mo. Sandali nga lang. Di ba ikaw ang nagpalaya sa akin? Maureen, galit lang ako ng mga oras na yun. Hindi ko sinasadya yung lahat na nasabi ko sa'yo. Patawarin mo na ako, Maureen. Wala akong pakialam kung galit ka man o hindi. Nasabi mo na yung mga nasabi mo. Wala nang pawian. Tayong dalawa na nga lang sa buhay. Mag-aaway pa ba tayo ng ganito? Kung hindi ka kasi mahilig pakialaman ng buhay ko, hindi tayo aabot sa ganito. Maureen, ginawa ko lang naman yun dahil ayokong mapariwara ka. Ayokong sayangin mo ang panahon mo sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Ang sabihin mo, ayaw mo lang talaga akong maging masaya. Tama na kuya.
Tapos na ang role mo sa buhay ko. Kayang-kaya ko na to. Salamat na lang sa lahat at huwag kang mag-alala. Babayaran ko yung mga ginastos mo sa akin. Maureen, please naman. Huwag ka na magmatigas. Umalis ka na! Hindi na kita kailangan, kuya. Maureen! Mag-usap naman tayo! Umuwi ka na sa inyo! Umuwi ka na sa bahay mo! Sige. Sige, kung ayaw mo, hindi na kita pipilitin. Basta lagi mong tatandaan na kahit kailan mo gusto umuwi, huwag ka magdadalawang isip, ha? Hihintayin ko yung pagbabalik mo. Mahal na mahal kita, Maureen. Ang Kuya Christoph mo ba yun? Bakit hindi mo pinapasok? Nandito lang siya para pauwi na ko. Tapos ano? Kukontrolin na naman yung buhay ko. Gagawin niya na naman akong bata. Hindi na. Maureen naman, hindi ba masyadong sobra ng ginagawa mo sa kanya? Ako pa sumusobra ngayon ha. Ilang taon na niya akong ginagawang parang manikang desusi. Tapos kasalanan ko pa. Intindihin mo naman ang kuya mo. Tama naman siya. Ano ba? Pwede ba naman ikaw? O sige. Total, pumapabor ka sa kanya, so magsama kayong dalawa. Doon ka na. Kung napapagod ka na sa pagmamahal sa akin, pwede ka nang sumuko. Sandali nga lang. Wala naman ako sinasabi na ayoko na eh. Mahal na mahal kita. At alam mo yan. Gusto kong patunayan sa'yo at sa kuya mo na kaya kitang panindigan. Talaga? Hindi mo ako iiwan? Hindi. Nandito lang ako at hindi kita pababayaan. Ang hiling ko lang talaga, sana magkaayos na kayong dalawa. Mas masaya yung walang kasamaan ng loob, di ba? Ewan ko. Hindi ko na alam. Sama talaga ang loob ko kay kuya. Napuno na rin kasi ako eh. Naintindihan ko. Palipasin mo muna yung sama ng loob mo. Nainiwala ako na balang araw magkakaayos din kayo. Basta palagi mo lang tatandaan, nandito lang ako. Mayores ka mo rin ha. Kahit na ilang beses akong pinagtatabuyan o pinagtatabuyan ko si Kuya Christoph, ay hindi pa rin to sumukoy na pauwiin ako. Ilang beses sa isang linggo siya kung pumunta sa bahay namin ni Edmar at nagdadala ng kung ano-ano. Araw-araw din siya nag-chat sa akin at kinakamusta ang kalagayan ko. Sinasabi na inaantay lang daw niya akong umuwi sa bahay namin. Aaminin ko, unti-unting lumalambot ang puso ko. Dahan-dahan kong nakikita na ako ang may mali. Ako ang makitid ng utak na hindi makaintindi sa ginagawa ni Kuya para sa akin. Mga idol at mayora, ilang buwan ako nagmatigas at hindi pa rin umuwi sa bahay namin. Hanggang sa nabuntis ako sa unang anak namin ni Edmar. Kaagad din yung nalaman ni Kuya dahil mismong boyfriend ko ang nagsabi dito. Akala ko nung una ay magagalit ito ng sobra pero tumahimik lang daw ito. Hindi nagalit pero nakita raw ni Edmar ang pagkadismaya ni Kuya sa nangyari. Ang lalim ng iniisip mo ha, ano ba yan? Wala. Iniisip mo ba ang kuya mo? Ilang araw na siyang nagpapadala sa'yo ng kung ano-ano ah. Hayaan mo siya. Mas maganda nga yun eh, walang istorbo. Hanggang ngayon pa rin ba masama ang loob mo sa kuya mo? Babe, huwag ka sana magagalit sa sasabihin ko ha. Pero parang hindi na yata tama ang ginagawa mong pagtitiis sa kanya eh. At paano naman hindi naging tama yun? Hindi naman niya gagawin ang mga bagay na yun kung hindi ka niya mahal. Isipin mo naman na pinoprotektahan ka lang ng kuya mo. Ang sabihin mo, masyado niya akong kinokontrol. Hindi ko nga alam kung buhay pa ba niya to o buhay ko eh. Intindihin mo na lang kasi na nag-iisang pamilya ka na lang niya. Kaya normal lang na maging mahigpit siya sa'yo. Kung hindi niya gagawin yun, ano lang kaya mangyayari sa buhay mo, di ba? Basta. Simula nga nang umalis ako sa poder niya, parang nakalaya ako. Saka nandyan ka naman, di ba? Hindi mo naman ako pababayaan. Siyempre naman. Lalo na ngayon magkaka-baby na tayo. Maureen, ano kaya ang magiging baby natin, ano? Lalaki o babae? Ano bang gusto mo? Siyempre lalaki para may junior ako. Parehas tayo. Gusto ko rin ng lalaki. Excited na akong lumabas ang anak natin.
Kung pwede ko nga lang i-ere na siya ngayon eh. Lalo na ako. Hindi pa man lumalabas. Marami na akong pangarap para sa kanya. At gagawin ko ang lahat para matupad lang din yun. Babe, salamat ha. Hindi ka nagsasawang intindihin ako kahit ang dami-dami kong issue sa buhay. Nandyan ka pa rin. Bakit naman kita iiwan eh? Mahal na mahal nga kita, di ba? Payakap nga ako. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Oh, nandiyan ka na pala. Kumusta? Hindi maganda. Anong nangyari? Nabangga ko yung sasakyan na pinapasada ko. Ayun, nagalit sa akin si Ariel. Hindi na raw ako makahiram ng sasakyan sa kanya. Ano? Bakit mo ba kasi binangga? Loko-loko kasi yung mga nasa harapan ko eh. Biglang umihinto sa kalagitnaan ng daan, kaya yun. Hindi ko na preno kagad. Bakit ngayon pa? Malapit na akong mga anak oh. Kailangan na natin ng pera. Siguro, mas maganda kung humingi na tayo ng tulong sa kuya mo. Hindi pwede. Mas lalo niyang iisipin na hindi ko kaya mabuhay nang wala siya. Pwede ba, Maureen? Babaan mo nga yung pride mo. Kahit anong gawin mo, tama ang kuya mo. Hindi pa kita kayang buhayin. At hindi mo kaya mabuhay nang wala siya. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi mo ba nakikita na pilit kong sinasabayan ang buhay mo? Maureen! Tanggapin mo na lang ang katotohanan na hindi mo kaya ang buhay na meron ako. Panay nga reklamo mo dito eh. Kesyo mainit, walang makain, madumi, maingay. Nasanay ka sa buhay mo dati. At ngayon magkakaanak na tayo, pipiliin ko na lang na lunukin ang pride ko kesa naman sa makita kong nahihirapan kayo ng anak ko. Dahil kahit ano pa man ang mangyari, kailangan mo ang kapatid mo. Totoo naman, Mayora. Nakaposta kami sa pera ni Edmar dahil sa pagbubuntis ko. Sobrang mahal pala magkaroon ng anak. Nasa tiyan ko pa lang ang bibi namin, pero libo-libo na ang ginagastos namin dahil sa pangangailangan ko. Ilang beses ko nang napag-isipan na humingi ng tulong kay Kuya Christoph, pero pinigilan ko ang sarili ko. Gusto kong patunayan sa kanya na kaya kong lagpasan ang lahat ng yon nang wala ang tulong niya. Ngunit aaminin ko na sa punto ng buhay kong ito, alam kong kailangan ko ang pag-aalaga at pagprotekta sa akin na nag-iisa kong pamilya. Galit ka pa rin ba sa akin? Kalimutan mo na yun. Sorry na. Mainit lang talaga ang ulo ko kahapon. Ayaw mo na ba sa akin? Babe, ano ka ba? Bakit mo sinasabi yan? Para kasi sa tono mo. Napapagod ka na sa akin eh. Sabihin mo lang kung ayaw mo na, hindi naman kita pipilitin eh. Hindi yan totoo. Sinabi ko lang naman yung katotohanan. Ayoko mahirapan ka, lalo na ngayon. Yung mga ipon ko, naipahid ko na kay Ariel. Walang-wala rin ako ngayon eh. Kaya naman natin eh. Pero parang sumusuko ka na yata. Hindi naman sa ganun. Gusto ko kasing maintindihan mo na darating din yung araw. Kakailanganin mo ang kuya mo. Pero alam mo, sa totoo lang, ayokong lumapit kay kuya kasi nahihiya ako eh. Saka sa pride na rin. Yan ang dapat mong kalimutan ngayon. Alam kong nangako ako na gagawin ko ang lahat para sa inyo ng magiging anak natin. Pero patawarin mo ako kung hindi ko magagawa yun ngayon. Ipit na kasi ako sa sitwasyon natin eh. Naiintindihan ko naman. Hindi naman kasi natin makokontrol yung mga problemang darating eh. Maureen, mahal na mahal kita. Pero kung papipiliin ako kung pride ko o yung ikahaganda ng buhay ninyo mag-ina, ibababa ko na lang ang pride ko. Mas hindi ko kasi kayang nagsasama tayo sa maliit na bahay na to habang pare-parehas tayong nagugutom. Kaya sa tingin ko,
Oras na para magkaayos na kayo ng kuya mo. Kasi galit pa rin siya sa akin eh. Hindi ka niya matitiis. Sigurado ako sa bagay na yun. Aray, yung tiyan ko. Ano nangyayari sa'yo? Bakit? Dalhin mo ako sa ospital. Sige. Manganak na ako. Sige. Facing Dr. Lisa Sophia. Dr. Lisa Sophia, please proceed to the emergency room. Maureen, Kuya, ano, kamusta na pakiramdam mo? okay na ako. Anong ginagawa mo dito? Ano ba namang klaseng tanong yan? Nanganak kay di pwedeng mawala ako sa tabi mo. Tinawagan ako kanina ni Edmar at sinabing nasa ospital ka nga. Kaya nagmadali ka agad akong pumunta dito. Nasaan ang baby ko? Si Edmar. Ayun, nasa mga nurse pa yung bata. Okay siya. Healthy. Tapos si Edmar naman, nagbabayad sa cashier para sa balance. Nagbayad? Saan siya nakakuha ng pera? Ako na ang nagbayad sa lahat. Sinabi sa akin ni Edmar yung nangyari at naiintindihan ko naman. Bakit hindi kayo lumapit sa akin? Naiiyak kasi ako eh. Naiiyak ako. Ang kapal naman ng mukha ko kung lalapit pa ako sa'yo. Sa kabila ng mga nasabi ko sa'yo noon, kuya. Mauri naman. Kapatid kita at mahal na mahal kita. Kahit ano pang sakit yung nangyari noon, handa akong kalimutan yon para sa'yo. Hindi ko alam kung anong magiging takbo ng buhay ko kung wala ka. Kasi sa'yo lang naman umiikot yun eh. Kuya. Sorry sa lahat, ha? Sorry kung naging makitid yung utak ko. Sorry kung hindi ko inisip yung mga paghihirap na ginagawa mo sa akin. Naging makasarili ako eh. Inintindi ko lang yung kagustuhan kong maging malaya. Nagawa ko nga yun pero nasaktan naman kita. Huwag mo nang isipin yun, Maureen. May kasalanan din naman ako. Dapat mas pinalalim ko pang pagtitiwala ko sa'yo. Ngayon, sa sobrang takot kong mawala ka sa akin, hindi ko napansin na hindi ka na palang nagiging masaya. Na sa mga paraan ko, nasasakal na pala kita. Naiisip mo na wala kang kalayaan. Pero sana maintindihan mo na kaya ko lang naman nagawa yun ay dahil sa mahal na mahal kita. Naiintindihan ko na, kuya. Dapat pala maranasan ko munang magkamali bago ko ma-realize na tama pala ang lahat ng pangaral mo sa akin. Na ma-appreciate ko ang lahat ng mga paghihigpit mo sa akin. Patawarin mo ako, kuya. Pangako, magiging mabuti na akong kapatid sa'yo. Ang mahalaga, bumalik ka na sa akin at kakalimutan na natin yun. Pero isa lang sana ang kondisyon ko, ha? Mag-aral ka ulit. Gusto kong abutin mo pa rin yung mga pangarap mo. Paano ko naman po gagawin yun? May anak na po ako. Ako nang bahala sa lahat. Basta ang gusto ko lang, makapagtapos ka sa pag-aaral. Hindi ko na rin tututulan yung relasyon nyo ni Edmar. Kinausap ko na siya na hindi kayo pwedeng magsama sa iisang bahay hanggat hindi ka pa nakakapagtapos. Hindi kita ipagkakait sa kanya. Ang kailangan lang, papatunayan niya sa akin na hindi ka niya pababayaan. Okay ba yan? Opo, kuya. Salamat sa pangalawang pagkakataon. Hindi na kita bibiguin. Alam ko yun, Maureen. May tiwala ako sa'yo. Dear IFM. Dear IFM. Masaya ang puso ko dahil sa araw ng panganganak ko ay nagkaayos din kami ng Kuya Christoph ko.
Buong puso rin niyang tinanggap ang relasyon namin ni Edmar at tinuring na rin siyang kapatid. Para naging perpekto na ang araw na yun sa buhay ko, Mayora Iska Morena. Tinipad ni Kuya yung pangako niya na siya ang bahala sa amin ni na Edmar. Pero syempre, hindi kami pumayag na si Kuya ang sumalo sa lahat. Nagpatuloy si Edmar sa pagtatrabaho at mas lalo pa niyang sinipagan. Isang taon nang lumipas, Mayora, ay bumalik ako sa pag-aaral. Si Kuya Christoph ang sumagot sa pag-aaral ko, habang si Edmar naman ang bahala sa pangangailangan ng aming anak. Napag-isipan din namin ng kinakasama ko na kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral at nakaharap ng maayos sa trabaho, ay magpapakasal na kaming dalawa. At sa ngayon nga, Mayora Iska Morena, graduating na ako. Konting na lang ay makakatanggap na rin ako ng diploma. At kahit papano ay makakabawi na rin ako sa kuya ko na ni minsan ay hindi ako nagawang talikuran. Hindi ako nagawang iwan kahit iniwanan ko siya noon. Masasabi kong tunay nga na napakaswerte ko sa buhay. Dito ko natatapusin ang aking kwento, Mayora Iska Morena. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa aking kwento. Naway pagpalain kayong lahat ng ating butihing Panginoon. Hanggang sa muli, ako po, si Maureen.